Hey, what's up guys? So ngayon po is meron na naman tayong isang amplifier na i-repair dito. So ang problema po pala ng amplifier na to ay garalgal yung kanyang audio. At the same time, kapag pinipihit natin yung kanyang selector, ayun, makunat yung kanyang selector. So bago tayo mag-proceed sa pag-troubleshoot, ang gagawin muna natin ay lilinisan muna natin itong alikabok dito sa amplifier nito. At ayun na po, kung titingnan nyo, bali binaklas natin yung buong circuit dito sa ating amplifier. At nalinis na rin natin siya. Ayun, so nalinis na rin natin yung kanyang chassis. Pero hindi po natin siya malilinis to 100% gawa ng sa yung chassis niya is meron na ng mga kalawang. So kung titingnan nyo yung ating board, nilinis na rin natin siya. At ang gagawin natin ngayon is ililista natin yung mga components na mayroong mga kalawang nang sa ganun ay para mabili natin yung mga components na kailangan. Tulad na lamang ng components na yan. Ayan, kung titingnan nyo, mayroon na siyang kalawang. So, naka-intact pa naman siya sa board, pero for the long run, ay masisira na rin yan. Kasi nga, meron na ng mga kalawang. So, papalitan natin yan, mga components na mayroong kalawang. Okay? At kung titingnan nyo po, bali, nag-umpisa na tayong palitan yung mga components na kinakalawang dito. So, ito yung mga components na ipapalit natin. As konti lang naman yan. At nag-umpisa na tayong magpalit ng components na kinakalawang. Okay, so ito pa lang yung natatanggal natin. So meron pang mga components dito sa kaibang section ng board. So yun yung gagawin muna natin. Okay, and then pagkatapos nating palitan yung mga components na mayroong mga kalawang, ay magpo-proceed na tayo sa pag-troubleshoot. Yan, so hinaan natin yung ating volume. Ayan, kung nakapapakinggan nyo po, yung tumutunog, yun po yung ating amplifier na nire-repair. At kung napapakinggan nyo siya, so okay na po yung ating amplifier na nire-repair. Aside sa mga components na kinakalawang, meron tayo ng isang major components na nag-cause ng problem dito sa ating amplifier na nire-repair, which is itong transistor na to. So ito isang VGT na PNP transistor, which is A1940. So ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano yung advantage kung mayroon ka ng analog at saka digital multitester. So alam nyo kasi, pagdating sa pag-test ng electronics components, talagang proven and tested ko na ang mga analog multitester kumpara sa mga digital multitester. So ngayon, isi-share ko po sa inyo yung ating findings or result pagdating dito sa transistor na to, kung bakit natin siya na-consider as defective. Okay. So ngayon, gagamitin muna natin itong analog multitester. Hindi ba pakita ko po sa inyo kung paano ko na-consider na defective itong transistor na to. At the same time is ipapakita ko po rin po sa inyo kung ano yung magiging reading ng digital multitester pagdating dito sa components na to. Okay. So ngayon is iti-check natin itong components na to para maipakita ko po sa inyo kung paano ko siya na-consider as defective. So set up lamang natin yung ating tester. Ayan. So, ang range na gagamitin po natin dito ay times 10. Ayan. Times 10. And, syempre, calibrate muna natin yung ating test probe. Ayan. So, pagdikit lamang natin yung ating test probe. Ayan. So, pantay naman siya sa 0. Ayan. Calibrated na po yung ating tester. So, ngayon is ayusin lamang natin yung ating mesa para maipakita ko po sa inyo na maayos. So, ito yung ating transistor. Ayan. So, yung first pin ay tinatawag natin na base. Yung gitna ay collector. At ito naman na nasa third pin ay tinatawag natin na emitter. So, ito ay body collector. Okay. Naka-body collector yung configuration ng transistor natin.
So ngayon, unahin natin sa pag-check ng transistor na to from base to collector and from base to emitter. Dapat meron siya ng forward at saka reverse bias na parang isang diode. So check natin, unahin natin from base to collector. Ayan. So sana ay nakikita nyo po. Unahin natin, base to collector, dapat meron siyang forward at saka reverse bias. So ito yung kanyang reverse bias. Pag binaligtad natin, ito yung kanyang forward bias, which is okay. Ngayon, pagdating sa collector, pagdating sa base to emitter, dapat same din. Meron siyang forward at saka reverse bias. Ayun. Kaso, meron siya ng leakage. Yan. Meron siya ng leakage, which is dapat, ito yung reverse bias niya, wala dapat tayo nang makukuha dito. Ngayon, pag binaligtad natin, yan. Ito yung kanyang forward bias, which is okay. Kaso, pag binaligtad natin from base to emitter, yun, meron siya ng leakage, which is hindi normal, lalo na kung yung transistor mo ay isang PNP. Yan, leakage po yan. Ngayon naman, from collector to emitter, balik-baliktarin mo man yung test probe, ay dapat yung tester natin or yung pointer ng ating tester ay mananatili dito sa infinity. So, check natin. So, check natin yung collector to emitter. Ayun, leaky. Nakikita nyo po, nagkaroon tayo ng deflection. Yan, gumalaw yung pointer ng ating tester. So, baliktarin natin. Wala. Ito yan. So, kapag ganyan, ibig sabihin po niyan, leaky yung transistor na to. So, consider as defective na po itong transistor na to. Ngayon naman is, ipapakita ko sa inyo kung ano yung magiging reading ng isang digital multitester pagdating dito sa transistor na to. Which is, na-consider natin na leaky gamit ang analog multitester. So, pagdating dito sa ating digital multitester. Ayan. So, ang range na gagamitin natin dito is diode mode. Ayan, naka-diode mode tayo. And then, testing natin. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, okay naman yung ating digital multitester. So, ngayon, check natin to na check natin to. Nakikita ba na maayos? Ayun. So, sana nakikita nyo na maayos. So, unahin natin from base to collector. Dapat meron siya forward at saka reverse bias. Okay, reverse bias. And dito naman yung kanyang forward bias. So, meron tayong forward voltage na 0.6, which is good. Ngayon, pagdating naman dito sa base to emitter, dapat same din. Okay, wala. Diba? Wala tayong nakuha reading, which is ito yung reverse bias. And kapag binaligtad natin, dapat meron tayong forward bias. So, meron tayong forward voltage na around 0.6 volts. Ngayon, pagdating naman dito sa collector to emitter, dapat balik-baliktarin mo yung test probe mo. Wala dapat tayo makukuha ang reading. So, dapat mananatiling OL yung makukuha nating reading from collector to emitter. Okay, wala. Wala. Okay. So, napansin nyo ba? Pagdating sa digital multitester, yung reading natin dito sa transistor na to ay good. So, hindi siya naging defective or hindi niya na-detect na leaky itong transistor na to. Pero pagdating dito sa analog multitester, na-detect niya na leaky itong transistor na to. Imagine, isipin mo na lang kung ang ginagamit mo ay digital multitester. Well, talagang babangungutin ka sa kakahanap ng trouble pagdating dito sa amplifier na ating nire-repair. Pero, dahil sa tulong ng ating analog multitester, madali lang nating na-determine na itong transistor na to ay leaky. So, syempre sa akin kasi, katuwag ko na talaga noon pa man ay ang mga analog at saka digital multitester. So, iba kasi yung features na kayang i-offer ng mga analog at saka digital multitester. Siyempre, meron din ng feature si digital multitester na hindi kayang i-offer ng mga analog multitester. For example, itong mga capacitance meter, di ba? Yung mga digital multitester ngayon, meron ng mga built-in na capacitance meter, which is wala dito sa analog multitester na ginagamit ko. Okay. So, yun lamang po. Ngayon is, inoobserbahan natin itong amplifier na to. And then later on ay ibabalik na natin siya sa kanyang casing. Nang sa ganun ay para matesting pa natin siya and para maobserbahan kung magkakaroon pa ba siya ng problema. Ayan po. Kung napapakinggan nyo yung ating music. Yan. Yung audio po natin is nanggagaling dito sa ating mismong amplifier. At ako nakapakinggan nyo,
maganda naman and okay naman yung tunog ng ating amplifier. At the same time ay inayos na rin natin yung wirings dito sa ating amplifier. Ayan. So, nagkabit na tayo ng mga cable tie nang sa ganun ay para hindi magulo yung wirings dito sa ating amplifier. Ayan po. So, sana po ay meron kayong natutunan sa ating napakasimpleng video. Pwede po kayo mag-iwan ng comment or suggestion dyan sa ating comment section below. Huwag rin pong kakalimutang i-hit ang like and subscribe. Pahit na rin po ako ng notification bell nang sa ganun ay para maging updated po kayo sa ating mga future upload. Muli, ako po si Andrew Electronics na nagsasabing, stay humble and be creative. Maraming salamat.